The Bible says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So mga kapatid, ang ating mensahe is about the prisoner of the Lord. Sabi ng Panginoon, if the Son shall make you free, ye shall be free indeed. Pero, so, paano bang nangyayari na tayo ay pinalaya, tapos tayo ay bilanggo pa din? Laya ka pero bilanggo. So, si Paul ay nakuha niya yung idea na habang siya ay pinalaya na ng Panginoon, siya naman ngayon ay nalipat sa pagiging bilanggo ng Panginoon. And that is something that will make you at first puzzled, pero after you discovered the life of a prisoner of the Lord, you will have joy in your heart. What is the difference between a prisoner of the Lord and a slave of a system, of a tradition? Alam nyo, di ba, meron tayong mga, alam natin yung mga tinatawag na mga mongha, at saka yung mga ermitanyo, at saka yung mga nandun sa bundok, di ba? Yung doon na sila tumira, mga monk. Doon na sila tumira. Ayaw nila na to get in touch with society. Sila na lang nag-uusap, kapwa monk. Yung mga mongha naman, cloistered, lalo na yung cloistered nun, ay nasa loob na ng jail. At pinag-serve na ng pagkain doon. Wala na siyang ginawa doon, allegedly, kundi mag-pray kay Mary. Ikakasal na siya kay Kristo. Diba? Alam natin yung mga ganyang klase na lifestyle. Pero is that being a prisoner of the Lord? Yan ba yung sinasabing prisoner of the Lord? What's the difference between a prisoner of the Lord and a slave of a tradition? When you are a slave of a tradition, you live in fear. When you are a prisoner of the Lord, you live in joy. You enjoy doing what you want to do for the Lord. Isang example, no, yung mga taga Quezon City, pumupunta rito, ang haba-haba ng biyahe. No? Kaya ba sila pumupunta rito? Kasi may threat ako sa kanila. Na, Brother Ella, oras na umabsent kayo, discipline kayong 4. At i-expose ko kayo sa church. Ganun ba ang kanilang motivation kaya sila punta rito? Kahit walang role. Sipin nyo, diba? Yung iba, pupunta, kahit malayo, pupunta yan kasi may role. May gagawain. May assignment. Pero sa ngayon, wala. No? So, why? Because they enjoy the Lord. They enjoy the church. They enjoy our company. No? At imbis na sila ay sila ay magkaroon ng hindi sila pumunta rito para kumita. Sila pa nga magta-tithes eh. Punta sila rito para gumastos. Sipin mo 'yun. What joy to do that. And a slave of a system is doing something because of tradition. Whether he can explain it or not, he does it. Ginagawa niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan bakit ko ginagawa. Ba't ako susunod? Mother Superior, bakit ito ang gusto mong patakaran dito sa amin? Basta. Sumunod ka na lang.
Yan ay 1,000 taon na. Kaya huwag ka nang mag-iba ng isip. Pero, ang isang prisoner of the Lord, gagawain ang isang bagay with joy because he is led by the Spirit, not by tradition. So, maganda ang mindset ng maging prisoner of the Lord. The behavior of an imprisoned mind. Sana lahat tayo magkaroon yan. Alam niyo, ang isang unsaved ay gagawa yan ng pagkopya. Pag napahalo yan sa mga members ng church, pagka yan ay unsaved pa din, gagawa yan. Magta-tights din yan. Okay? Hindi porket nagta-tights, save na. Diba? A-attend yan, faithful yan. Aawit yan. Oh. At magsasaulo rin yan ng verse. Si Satanas nga, galing sa verse eh. Oh. Magaling yan sa Bible. Hindi natin matatalo sa Satanas. Pero, is he doing it because he is led by the Spirit? Is he doing it because of joy? Or because he enjoys tempting the brethren? Ay, hindi ginagawa yun. Because he loves to accuse. Ginagamit niya yung verses para maakusahan tayo. Hindi para, dahil makakought nga ng verse, makapag-devotion nga ngayon. Isa sana isipin mo, mag-morning devotion. Dahil he enjoys, di ba, the Word of God. No. Sinister plot lagi ang iniisip niya. Pag nagbabasa yan ng Bible. So, if you find yourself reading the Bible in order to trap someone, that is satanic. Ingat po tayo sa pagbabasa ng Bible. Hindi porket nagbabasa ka ng Bible, ay ibig sabihin, ay righteousness and holiness na yon. Depende yun sa motibo natin. Yung mga nagbabasa ng Bible dahil napipilitan, nahihiya. Diba? Huwag tayo, ano na lang sasabihin ng mga tao? Yung mga ganong reason. No? Attend tayo, ano na lang sasabihin nila? Hindi tayo mag-attend, lagi tayo absent. Baka may masabi sila. Mag-tights naman tayo. O tumulong tayo sa church. Baka may masabi sila. Wag yun ang motibo natin. Because God knows the heart. He can see the heart. God does not judge on the appearance, but on the heart. Lahat ng gagawin natin, let us be free. Because the Spirit has made us free. Let us enjoy it because we are led by the Spirit. Kaya ito sabi ni Paul, I therefore, the prisoner of the Lord. He, the Apostle Paul, has an imprisoned mind. And because of that imprisoned mind, he will think, he will speak, and he will walk within the boundaries of that imprisoned mind. Pagka ikaw nasa preso, hanggang doon ka lang. Hindi ka pwede lumabas. Diba? So, ang isang tunay na ligtas na, kapag ikaw ay naligtas, may tinatawag na repentance. Repentance means may sinusuka ka. May tinatapon ka. Meron kang mga bagay na dating gawi mo, tapos iniwan mo na yun. Halimbawa, yung green jokes. Marami po akong alam na green jokes. Pero nung niligtas ako ng Panginoon noong 1979, tinapon ko yun. Kaya pag may naririnig akong mga ligtas, mga Baptist, at yung iba, mga pastor pa, na ang gagaling sa green jokes, ba't ganun? Sinuka ko na yun Bakit sila natutuwa pa dun? Diba? Magka-question mark ka. Prisoner of the Lord ba to? Or
they are going outside their imprisoned mind supposed to be. So, halimbawa, merong nag-alok sa'yo. Diba? After, ako po ay mahilig mangolekta ng pera para makabili ng gin. Pinapatugtog namin yon. Pagka narinig mo na yon, pambira, kikil ito. Mangingikil, no? Oh, ano yan? 4 kantos. Tulog ka naman. Ang tiyani ka naman. Pag konti lang binigay mo, ang tiyani mo naman. Dagdagan mo naman. Pangpulutan. Oh. So, gano'n na ugali namin nun. Katapos, nung naligtas ka na, sensya na, huwag kayong magagalit sa akin. Iniwan ko na yan. Hindi na ako ganyan. Dati ako namumuno niyan, pero hindi na ngayon. Okay? So, ginalang nila, ulit-ulitin mo lang yan. Galing naman ito, kala mo, anak na siya ng Diyos. Oh. Gaganunin ka niyan, papahiyain ka niyan. Hanggang sa masanay na sila. Yan si Nilo, naku, huwag mo nang lapitan yan, papahiya ka lang. Hindi sasali yan sa inuman. Hindi, dati, inuman ko yan. Hindi na ngayon. O, hindi ka na lalapitan, igagalang ka na. Oh. So, yan po, kasi prisoner ka na eh. Tinapon mo na yun sa buhay mo eh. At hindi mo na babalikan. At yung mga pag-iisip mo, yung mga imagination mo, talagang because you still have a depraved mind, may mga pupuntahan yan. No? Na carnality and lust of the flesh. Pupuntahan yan. Pagka ikaw ay unsaved, pag may pinuntahan yung mind mo na isang lust, ini-enjoy mo yon. Medyo matagal kang mag-imagine, mag-fantasy. Dahil enjoy. Pero kapag prisoner of the Lord ka na, pag wander around ng mind mo, sasawayin mo yun. Hindi ka na pwedeng mag-cross ng boundary na yan. Balik sa spiritual mind. Sasampalin mo na yung sarili mo. Hoy, gising. Hindi na yan. Hindi ka na yan. You are a prisoner of the Lord. You no longer enjoy the lust of the flesh. Pero andun pa rin yun. At constant yun na andyan. And malalaman mo na lang, mararamdaman mo na lang na talaga, I'm still like other men. Na ganun pa rin ako. Hindi ko masasabing I am beyond temptation. Ganun pa rin ako. I am the same as those mentality of those who are worst in society. Kaya lang, because you're a prisoner of the Lord, merong sumasaway sa iyo na Holy Spirit. And then, nag-enjoy ka tuloy. Kasi pag sinaway ka ng Holy Spirit, nalalaman mo na anak ka ng Panginoon. Pag walang sumasaway sa iyo, delikado yan. No? Pagka nakakawala yung lust mo, tapos walang nagsasabing, hoy, gising! Tigil mo yan! Lumang Nilo yan! Hindi ka na ganyan! Walang sumasaway na ganon, delikado yan. Magsabihin, walang Holy Spirit. No? So, pansinin niyo po yung sarili niyo, mga kapatid. Make your calling and election sure. May sumasaway ba sa atin? May nagte-testify ba sa atin na mali? No? Kahit sa mga babae, yung hatred, yung tendency to gossip, yung tendency to backbite, yung tendency to desire high things, andito yan mamaya, no?
ay andyan lagi. No? Na-imagine mo yung sarili mo na naglalakad tapos hinahangaan ka ng lahat na sa paligid mo. No, meron ganon. Hindi naman lahat ganon. No? Pero iba-iba tayo ng vanity. Diba? Iba-iba tayo ng vanity. So, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you. Gusto ni Paul, na yung mini-minister niya na mga taga-Ephesus, yung mga churches na kung saan tumatanggap ng kanyang word and ng sulat, ay maging kapwa niya prisonero. At magkaroon ng imprisoned mind. At yun din ngayon ang desire ko. Sana, pag uwi natin, lahat tayo ay mayroong imprisoned mind in the Lord. Sana yan ang mangyari sa atin. So, ano yung beseech? Ano yung pinapakisuyo, pinapakiusap ni Apostle Paul? That ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So, kailangan, sana po, mga kapatid, sana po, ang lakad natin ay karapat-dapat doon sa bansag na Kristiyano. Sa bansag na tagasunod ni Kristo. Nakakilala kay Kristo. Huwag natin sanang ipahiya ang pangalan ng Panginoon. Nakakapit sa iyo yan, sa pagkatao mo yan. Identified ka dyan. Huwag kang gumaya doon sa iba na sasabi, shh, kamaingay. 10 taon na ako sa office na to, hindi nila alam na baptist ako. Ha? Hindi ka nag-soul win? Hindi nila alam na ako'y naniniwala sa salvation by grace. Akala nila Catholic ako. Tawag pa nga sa akin, Father eh. No? So, kabiruan ko yung mga yan. Kaya kayo maingay. Ba't ka ba bumisita dito? Mabubuko ako dito eh. So may mga, sana hindi tayo ganun. Sana kilala tayo na isa sa mga tagasunod ni Kristo wherever we go. Amen. Eh pagdating ni Brother James doon sa Bukal parang buong barangay doon, alam agad na baptist siya. No? Sipin mo yun. Hoy, halika kayo dito. Ito yung pastor ko. Halika kayo dito, labas dyan. Bira yung tao na to. Lumabas yung mga kapitbahay. Tapos pinakilala ako. Hindi niya maitatanggi na ngayon. Kaya, Brother James, pagka ikaw ay dispalinghado ang ugali mo, dispalinghado din yung pastor mo. Para dalawa tayong pahiya. Diba? Pagka nakarating na rin si Louie, 3 na tayo. Diba? So, ingat. Pinakilala mo na yung sarili mo Identified ka na. So, ingatan mo na yung buhay mo. Walk worthy of the vocation wherewith you are called. Amen. Be somebody, no, na may paninindigan. Kaya hindi ka na sasama doon para makipag-inuman, makipagbiruan, makipagbabag. Di ba? Pagka may trouble, ikaw yung unang nananapak. No? Fighter ka. No? Ikaw yung unang lumalabas na may dalang itak. Sino lalaban? Di ba? So, baptist ka, ikaw yung peaceful. Blessed are the peacemakers. So, dapat doon tayo kilala. Ikaw yung nag-aakay sa mga tao sa Panginoon. Walk worthy of the vocation. And I beseech you na lahat tayo dapat ganyan. No? Ingat tayo sa ating mga nakakasalamuha, yung mga nasa pag-aaral pa, ingat kayo sa inyong pinag-aaralan. No?
baka kayo ay ma-persuade na umalis sa katotohanan ng Biblia dahil sa pinag-aaralan nyo sa kolehiyo. Lagi nyo ibabangga yan. Pagka merong tinuturo yung teacher, ano ba sabi ng Bible? Diba? Hindi porket siya ay nandun, teacher siya, professor siya, at mataas ang pinag-aralan niya. Hindi porket may dalawa siyang PhD, ibig sabihin, mas mataas na siya kaysa katotohanan ng Biblia. Walk worthy of the vocation wherewith you're called. Now, how do you do that? You begin with all lowliness and meekness. A free mind lifts up self. Pagka ikaw ay hindi prisoner of the Lord, pagka wala kang imprisoned mind, ang tendency lagi ng natural man, pataasin mo yung sarili mo. Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Kilala mo ba? Baka di mo kilala sino kausap mo. Ganyan ka magsalita. Di ba? Lalo na kung ikaw ay mayaman, o ikaw ay fighter, kaya mong durugin ng bungo ng kahit sino, o may baril ka, o ikaw ay may kilalang, may koneksyon, no? Kilala mo si Kong, kilala mo si Kapitan, o may kilala kang NPA, di ba? Ingat ka sa pagsasalita mo. Baka makatanggap ka ng itim na barong. Baka sumimba ka ng may bulak sa bibig. Diba? Ay, bulak. Ilong pala, sorry. Di ba bibig nilalagyan din? Lusot pa yun. Ha? Baka lagyan kita ng gripo sa tagiliran. Yung mga salitang kanto. Dahil ayaw mo na nasasaling ka ng kung sino-sino lang. Or, hindi ako just. Ha? Hindi ako basta-basta. Just. Natuto kayo ngayon ng Tagalog-English. Ha? So, a free mind lifts up self. An imprisoned mind is lowly and meek. Nahirap yun. Kasi ang tendency niyan, lowly ka, ay ilo-lowly ka lalo. Ikaw si Mr. Lowly. Nagpapa-api ka pala ha. Di sige, isa na ako sa aapi sa'yo. Oh. Kung sanay ka dun sa ikaw lagi ang nangingibabaw, ikaw lagi yung iginagalang, pagka nakatanggap ka ng pangbabastos, ang hirap nun. Na maging lowly and meek. Pero sabi, I beseech you, as a prisoner of the Lord, that you walk worthy, that you do it with all lowliness and meekness. Alam niyo ba yung narcissistic? No? Kilala niyo ba si Narcissus? Isang mythological god na sobrang ganda na nung tumingin siya sa kanyang reflection, na in love siya sa sarili niyang reflection. Ang ganda ko pala, oh. Ang pogi ko. Ang tindi ko. I love you. Yun yung si Narcissus. No? At yung iba ay pagka, huwag kayo masyadong matagal sa salamin. Yung iba, pag nakakadaan sa salamin, uy, sino yun? Uy. Di ba? Pag masyadong, vain. Okay naman na maging maayos. Mabango, maayos, maayos ang buhok. Diba? Okay, yung mga men, okay, pupunta rito na ganyan kayo, no? May sungay dito, yung isang buhok nyo nakatayo dyan. Tapos yung mga bulsa nyo, bulging dito. No? Tapos bukas ang zipper. Tatayo dito na ganyan. Ayusin yung sarili. Pero wag vain.
Diba? Wag naman masyadong kailangan ikaw ang pinakamagandang lalaki kaysa sa amin. Kawawa naman kaming pangit. Okay? Di bale, meron namang Resurrection Day eh. Gagandang lalaki din kami. Okay? So, the natural man have a free mind and they will always exercise self-pity. Na-experience nyo na ba yung self-pity? Kawawa naman ako, wala na akong kasama sa buhay, wala nang dumadamay sa akin. Ako na lang. Nawala na yung dating nagbibigay sa akin ng comfort. Pati ikaw. Self-pity. Oh me, oh my. I'm doomed. So that's a natural man. That's a natural tendency of somebody who does not have the Holy Spirit. Pagka may na-encounter kang ganun, yun. No? Then, pagka naman na-boost mo siya, because of psychology and psychiatry, na-boost mo naman siya, ano naman mangyari? High self-esteem. Sobrang taas naman. Di ba? Who you? Yan. Who you ka ngayon? Kasi, ano na siya eh. Naka-recover na siya sa self-pity eh. Sumobra naman na mataas. No? Lalo na kapag kumikita na ng 30,000 pesos per day sa TikTok. Pambihira yan. Sino dito kumikita ng 30,000 per day sa TikTok? Ha? Pagka ganyan kataas ang income mo, mahirap maging lowliness and meek. 'Di ba? Kaya mong bilhin. Magkano ka ba? Magkano ba tong branch mo dito? Bayaran lang kita. Oh. So that is what happens when a person is puffed up. But Paul had a prisoner mind, and we have to have this kind of a mindset. Kaya he beseeched fellow Christians to be fellow prisoners, to have lowliness and meekness. And sometimes it invades the church. Sino ka ba dito, church na to? Sino ka ba? Dapat mapalitan niya ng, sino ba ako dito? Who am I that a king should live and die for? Yun ang tanong ng isang may lowly mind. Panginoon, who am I that you should die for me? Who am I that I have these kinds of privileges? That I am not one of those people who are drug addicts like my life before. Who am I? Why did you change? Why did you choose me? It's only by grace. Di ba? May enjoy mo yung uniqueness mo at alam mo na iyan ay you don't deserve it. Hindi mo sasabihin na, sige, sa pamilya naman talaga namin, ako naman ang talagang pinakamabait eh. Kaya siguro ito pagpapala ng Panginoon dapat lang, 'di ba? Yung kapatid ko, black sheep yan eh. Kaya dapat lang nandun siya. Ako. So, 'di ba? Iba yung statements ng isang tao who have the lowly mind and meek. Ang isang lowly mind, naghahanap lagi yan, pagka nakakaharap yan ng mga tao, hindi yan iniisip na mas mataas ako dito eh. Iniisip niya, meron tong, kaya ako siya na-meet kasi may ibibigay ang Panginoon na matututo ako sa Kanya. Na
sana maging blessing din ako sa kanya. Yun. Yun ang lowly mind. No? Hindi ka naghahanap ng paano ko ba papakita sa kanila na mas magaling ako kaysa lahat ng tao dito. Diba? Pagka naman ikaw ay, ano naman ang kabaligtaran ng meek? Assertive. Diba? Assertive. What is assertive? Halimbawa, yung nagsasabi ka lang, hindi pwede yan. Ba't ganyan? Diba? Minsan sa restaurant, diba? May sinerve sa'yo, hindi masyadong masarap ang lasa. Ayoko na yan. Ma'am, na-order na po yan eh. Kahit na, ayoko niyan. Hindi maganda lasa. Ang pangit. Sabihin mo doon sa chef, ang pangit ng pagkakaluto niya. Hindi ko babayaran yan. Yun. Minsan, assertive. Diba? Ang meek, hindi ganon. Meron bang meek na ganon? So, siguro, tiisin mo na lang. Although, ako pagka may ano niyo ginagawa ko, pagka halimbawa may nalasahan ako na sira na halimbawa yung baboy. No, bumili ko ng may baboy. Tapos pag gano'n, babayaran ko yon. Tapos, hindi ko tatapon sa mukha niya. Pakibalot na lang. Siyempre, doon na yun sa aso, no? Pero hindi na sa aso lang to sa aso lang to, pagkain lang to ng aso sinerve nyo. Hindi ganon. Bubulungan ko, Brad, or Ma'am, pwede po kayong, yun pong, sinerve nyo, pulok na po yung baboy. Sana po, huwag nyo na iserve. Sisira yung restaurant nyo. So, pero okay lang, thank you. So, bayad na yan, alis ako. Bibigay ko na yun sa aso ni Mang Joel. Kilala si Mang Joel, yung maraming aso dyan. Hindi siya papahiyain. Di ba? So, that's just one way. Maraming paraan na hindi ka masyadong assertive. Meek. No? So, yun ang panawagan sa atin. If you have an imprisoned mind, kung ganyan ka ngayon, and you're a Baptist, baguhin mo ugali mo. Huwag kang maging assertive na panapahaya yung mga tao. No? Try to be helpful. Try to be healthy. Yung words mo ay maayos so that you will be like those people who are condescending to men of low estate. Sabi ng Romans chapter 12, verse 16. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. So, alam ba natin yon? Naintindihan ba natin yon? Mind not high things. Pagka ikaw ay mag-iisip, ano ang deserve mo, dahil sumweldo ka ng 100,000, what do you deserve? Na? You deserve na ang sapatos mo ay, ano ba? Ano ba mga sapatos na high? Florsheim, yan. Sige, Florsheim. Versace. Tsaka Prada. Antindi. Gucci. Pambihira. Yan. Mga balat ng ahas talaga, no? So, kayang-kaya ko yan. 100,000 monthly. 1 million. Doon sa, may namit ako, ang sweldo niya, pinakilala sa akin ng boss ko. Ang sweldo niya, 1 million real isang buwan. Tipin mo yun, 1 million real isang buwan. President ng Iskeco. Pinapatakbo niya yung buong kuryente ng buong Saudi Arabia. 1 million talaga. Deserve niya yun. Diba? So, ang housing niya, 13 million.
libre galing sa bansa. Okay, so marami ka talaga may isip na kailangan ganito yung bahay ko, kailangan ganyan, ang sapatos ko, ang damit ko, ganyan. Okay? Pero kung ordinaryong tao ka lang, di ba? And you cannot afford, mind not high things. But instead of minding high things, condescend. Ibaba mo yung sarili mo. Climb down. Condescend to men of low estate. Huwag kang aakyat doon sa pedestal na ikaw ang itinatanghal. Kundi low estate. Yan. Huwag mo itaas ang sarili mo. Be not wise in your own conceit. So minsan, di ba, hindi natin maiwasan yung pagiging conceited. Conceited. Ipinagmamalaki natin yung ating gifts. Binabalandra natin yung ating talents. Pinapakilala natin sa society na hindi tayo pipitsugin. Okay? Now, pag education ang pinag-usapan, mag-achieve ka ng doctorate. Mag-excel ka doon sa chosen field mo. Tama yan. Pero pwede mo namang gawin yon na hindi mo ibinabalandra sa tao. Nakagaya ni Miriam Defensor Santiago. Ang tingin niya, doon sa mga hindi nakaapak sa Harvard, kuto. Narinig niyo na ba siya mag-describe ng mga senador na artista lang? Naging senador? Samantalang siya ay fellow sa Harvard at binigyan na ng posisyon sa International Court of Justice. Oh. So tapos magsasalita kayo tungkol sa batas sa harapan niya. Kuto ka lang. Oh. Kumbaga, hindi niya na maiwasan sa sobrang taas nung na-achieve niya at edukasyon. Pero tayo, kahit ikaw ay maraming achievements, maraming accolades, maraming honors, maraming doctorate. Pero dahil ikaw ay prisoner of the Lord, you condescend to men of low estate. Yung hindi nila mahalata, no? Magsalita ka, edukadong salita. Pero hindi mo sinasabi na, excuse me, sasabihin ko lang sa inyo yung bunga ng 3 doctorate ko. Pakinggan nyo ako. Bira, no? Binalandra muna yung diploma bago ka magsalita Okay, hindi ganon. Okay, condescend. Now, in contrast, tingnan niyo ito, mga kapatid. 2 verses na parang bangga. Sabi sa Philippians 4:18, si Romans 12:16, condescend. Sabi naman ni Paul sa Philippians 4:18, but I have all and abound. Ang dami kong natanggap galing sa inyo. I am full. Having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Ang dami yung love gift sa akin, mga kapatid. Ang dami yung pagbibigay na ginagawa. At punong-puno ang aking puso at ang aking bulsa at ang aking paligid. Punong-puno ng an odor of a sweet smell. A sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Dapat, ibig sabihin, gawin, dahil yung ginawa nyo ay kalugod-lugod sa Panginoon. So, ba't ganon? Di ba condescend, Paul? Bakit tinatanggap mo yung mga gifts? Dapat pag condescend, sabihin mo, okay lang po, huwag niyo po akong bigyan ng love gift. Bigay niyo na lang po sa iba. Marami pong mahihirap na kapatiran. Pinagkakasya ko lang naman kung ang aking lunch ay hotdog, okay lang po. Busog na ako niyan. Bigay nyo na lang po yung
10,000 love gift na yan sa ibang pastor. Kasi para sa akin tuyo, hotdog, okay na. Pritong itlog, pwede na yan. Hindi. Sabi ni Paul, I am full and abound. Di ba? I have all. And I have received the things which were sent from you. So, paano mo pagsasamahin itong dalawang to? Pagka ikaw ang gagastos para sa sarili mo, condescend. Pero kung merong nakakaalala sa'yo at gusto kanyang bigyan ng double honor at bigyan kanya ng love gift, tanggapin mo. So, the only way, alam nyo, sinumaan ako ni Jojo doon sa original na yung may buaya dito. Ano yan? Lacoste. Punta kami yung SM Mega Mall. Kasi kabibili ko lang ng Lacoste dito sa Alabang. 200 pesos lang yung t-shirt. Ang mura pala ng Lacoste sinamahan niya ako sa SM Mega Mall. Pastor, eto yung Lacoste. Di pasok kami. Magkano po ang isang t-shirt? Kala ko siguro 500 to. Kasi 200 sa Alabang Siguro 500 to. O baka pinakamahal na 1,000. 8,000! Hawak-hawak kong ganyan yung t-shirt. Biglang napaganon ako 8,000? Hindi ako bibili niyan. Kahit meron akong 10,000 sa bulsa, hindi ako bibili niyan. Pero kung may magbibigay niyan, tatanggapin ko. Hindi ko sinabi magbigay kayo Hindi ako nagpaparinig Ginagaya ko lang yung sinabi ni Paul. Hindi ako bibili para sa sarili ko because I am condescending to my low estate. But I have full and abound because I have received from you. Sipin nyo 300,000 ang gastos namin dapat doon sa operation ni Luz. Wala ako nun. Pero galing sa inyo. Galing sa churches. Galing sa mga kapatiran. Hindi kami nasaktan. Tapos ngayon, meron pa sobra. Kaya si Keisha, dinala ko sa emergency kahapon. Nakakababa ng resistensya yung bantay ka. Siya naman nagkasakit. Dahil siya yung balagoong. Kaya, ayun. Siya naman. Buti na lang, meron pang I am full and abound, may panggastos. So, hindi ko sinabi sa kanya na, anak, wala tayo pera Tisi mo na lang. Mamaluktot ka na lang dyan. Sa tonsillitis mo, lagnating ka. Lilipas din yan. Wala ka pera, ganun sasabihin mo Di ba? Hala alam mo na, pag pumunta ka ng walang insurance, punta ka hospital, 4,000. Yung emergency kahapon, ganun-ganun lang. Kinunan siya ng dugo, in x-ray. Pati pala yung pag-upo niya sa wheelchair, may bayad yun. At saka yung pagtulak sa kanya. Dapat ako na lang nagtulak. Sipin mo. Doon. So, yan po. Kaya, mag-insurance kayo. Dahil masakit. Pero by the grace of God, may pambayad galing sa mga kapatiran. So these are the two verses which tells me that if I am to think for myself what I deserve and what I want to buy, I should think of low things. I deserve low things. But it is not wrong if others think high
of their pastor, and that he deserves high things due to their double honor. So that's the reality. And that is the imprisoned mind. Oh. So halimbawa, pagka ipinasa ko to sa inyo at kayo rin magiging ganun. Halimbawa si Brother Jess, kaya niya namang bumili ng ng mamahalin . Diba, Brad? Kaya mo, diba? Kaya mong bumili ng, ano pa yung iba? No, polo. Yung totoong polo, magkano ba yun? Mura lang ba yun? Ayan. Kung ano man yan. No? Yung mga mamahalin na damit, no? Yung mga 8,000, 10,000. Okay? Di kumita siya, halimbawa. So, implement niya ngayon yung imprisoned mind. Hindi siya bibili kahit na kaya niyang bilhin. Gusto niya talaga. Sasabihin niya ngayon kay Queen, nak, kunyari, reregaluhan mo ko ha. Para, love gift mo yan sa akin ha. Eto pera. So, hindi siya, low estate pa rin siya. Pero mahal siya ng anak niya, na yung pera, pinili niya. So, wag ganon. Okay. An imprisoned mind will be long-suffering. And sabi ni Paul, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. So, what is long-suffering? A free mind cannot conceive of long-suffering. Isipin mo, no? Ang habang pagtitiis. Ang gusto natin, okay lang sa atin magtiis basta maikli lang. Di ba? Okay lang maghintay, basta saglit lang. Pero pagka, matagal na, teka muna, sakit na, masakit na sa isipin na pinag-iintay ka ng matagal. Yun yung long suffering. No? If you are a Bible-believing Christian, if you are a person who is imprisoned of the Lord, then pinapakiusapan ka ng scriptures that you should have a long-suffering mind. If you are already, ang tendency natin lagi ay mainip at umangal dahil matagal ang serbisyo, matagal ang so magwala, magsalita. So long suffering, lalo na sa kapatiran. No? Dito, yung iba matagal bago bumalik, di ba? May mga matagal nang hindi uma-attend. Pagka wala tayong long suffering, anong gagawin natin? I-discipline agad. I-expose. Sasabihin na mga masasakit na salita. Ikaw, kapatid, pinagbibigyan ka lang namin, namimihasa ka na. Diba? Ayon sa mga records ni Sister Shine, 10 buwan ka nang hindi nagpapakita ni Haniho. At dahil sa ganyan, pag hindi ka pa nagpakita sa susunod na linggo, ayun. Ano yung long suffering? Diba? Mahinahon na salita. Kapatid, mahal mo pa ba kami? Sana mahal mo pa naman kami kasi mahal ka pa namin. Naalala ka namin. Sana umattend ka na. Bumalik ka na sa Panginoon. Please. Diba? Imbis na expose. So, huwag kayong matakot maging member, yung mga hindi pa member dito. Huwag kayong matakot na maging member. Alam niyo ang common na excuse. Sabi ko, sis, pabaptize ka na. Hindi pa ako ready, pastor Ba't naman di ka pa ready? Kasi baka hindi ako makasunod sa rules nyo.
Huwag kang mag-alala dyan. Tuturuan ka ng Panginoon na makasunod sa rules once you are inside. Sis? Di kita tinitingnan, pero alam mo kung sino ka. Dito ako nakatingin, Oo. Pero nakikita ko dito. Ngumingiti ka. Diba? Huwag kang mag-alala. Pabaptize ka na. At mag-remember ka. No? Huwag maalalahanin yung sasabihin ng nanay mo. Medyo specific na yun. Huwag maalalahanin yun. Ako din, nagalit din yung nanay ko nang nagpabaptize ako. Kasi kami, Katoliko, Sagrado, Kandado, tinapon ng susi. Sipin mo yun? Ako ang kauna-unahan na naging iba sa buong angkan ng Arcusa at Del Mundo. Sipin mo yun? Record? Hindi na Catholic yan eh. Si Nilo? Hindi na Catholic yan. Buti na lang yung ninang ko sa binyag. Nung bininyagan ako ng baby. Kinonsulta ng nanay ko, sabi, si Nilo nagpabaptize baptist na yan. Ay, that's good! Nagbago opinion niya. Americanized yun eh. Oh, that's good. You know, in America, Baptists are good people. Oh, maganda pala yung pili ng anak ko. So, simula noon, mabait na rin siya. Hindi na siya asar. Pero yung iba, huwag kayong mag-alala. Just go ahead. The Lord will take care of the problems after the baptism. Diba? So, that is be an imprisoned of the Lord. Be a prisoner of the Lord. And then, now, you who are already members, if you want to be mature, you ought to be a prisoner of the Lord, then exercise long-suffering mindset. Isipin mo na ikaw ay dehado. Isipin mo na ikaw ay, sanayin mo yung sarili mo na ikaw ay nasa baba. No? At ituring mo yung sarili mo na nakakulong sa isang area na ang blessing na inaasahan mo para makaalis, makaunlad sa buhay, Panginoon lang. Yan yung long suffering. Umaasa ka lang lagi sa Panginoon. Kikilos ka rin. Hindi ka nganganga lang. Pero, yung pag-asa mo sa Diyos, laging nandun. That is long suffering. That is maturity. You find many things, no? At isa pang characteristics ng long suffering and forbearing, no? Magkakambal yan eh. Forbearing. Alam niyo yung isang tao na mahinahon at hindi laging naghahanap ng butas sa kapwa church member. Pag nakakita yan ng unethical na kilos ng isang member ng church, kapwa niya member ng church. Ang tendency ng karnal, Pastor, si ano? Ang pangit na ugali. Imbis na ganon, bubulungan mo siya. Brad, huwag naman ganon. Ba't naman ganon ka magsalita? Huwag ganon. Kasi hindi ganyan eh. You are a prisoner of the Lord. Diba? You ought to walk worthy of the vocation wherewith you are called. Huwag kang mag-engage sa yung ginagawa natin ng unsaved yan eh. Mga gawain ng mga unsaved yan eh. Mga practical jokes. Diba? You will make fun of, or magsasalita ka ng hindi magandang salita. Na madali ka mapikon. Huwag ganun. Okay. So, I'll pray for you. Ana, huwag mo na ituloy yung ganyang ugali. No? So, mahinahon ka at pinapalagpas mo
Yung forbear, marunong ka magpalagpas. Na dapat na nga talagang isumbong. Actionable na. Pero first offense sa mata mo. No? Pag inulit na ng inulit, tutulungan na ng church yan. Issue na yan sa buong church. Pero kung ikaw palang nakakita, tapos baka pwede pang maawat, baka hindi sinasadya, baka nadala lang ng damdamin, bugso ng damdamin, di ba? E di, palagpasin mo na lang. Pwede ba yun? Tama ba yun? Okay. So that is having a forbearing mind. And not immediately expose mo, immediately call out mo, immediately ay pagsasabihan mo na hindi magandang pamamaraan. An imprisoned mind, lastly, will endeavor to keep unity of the Spirit in the bond of peace. So if you are one of us who have an imprisoned mind, this is your endeavor. Ito yung iyong assignment sa sarili mo. Ito yung iyong way of life. Ito yung gagawain mo na pagsisikapan mo. To keep unity of the Spirit. Yung unity natin in the bond of peace. Now, what is unity in the church? Unity in the church is not the unity of just the members. No matter what. Kahit na ano pang doktrina yan, basta magkakasama tayo. Naalala ko yung isang winitness ni Brother Lito, no? Si ang pangalan nun. Kalimutan ko na. Binisita yung magulang niya. Sabi, baka po pwedeng samahan niyo yung anak niyo sa church kasi po, ligtas na po yung anak niyo. Ang sabi niya, alam niyo po, wag niyo na kaming pakialaman pamilya. Kung kami lahat ay papunta sa impyerno dahil Katoliko kami, sama-sama na lang kami sa impyerno. At least united kami. Ang unity, mga kapatid, lalo na ang church unity, ay in the Spirit. At ibig sabihin yan, led by the Spirit and in truth. In doctrine. Hindi in emotion. Hindi yung united kayo na parang fraternity na kahit na rumble, basta united. Starteran mo, susegundahan ko, upakan ko, gigripuhan ko. Diba? Yun ang buhay ng mga united sa fraternity. Yung mga triskill yun, yan. Rumble, war freak. Baka may triskill yun dito, no? Yun yung experience ko during my high school and college days. So we ought to be unity of the Spirit. And the bond of peace must be a bond between men and God and not just between friends. Not just because you are a Baptist, porket Baptist, kapwa Baptist, sama-sama tayo, mga Baptist tayo eh. Parang, kapatid ba? Iglesia? O sige, 1 million tayo sa Rizal Memorial. Sa Luneta. Kasi, nagkakaisa tayo. No? At tayo ay kapatiran. Yan ba'y role ba ng reliyon na magkaroon ng ganong klaseng expense, church expense, for the sake of swaying the whole Filipino people into some kind of a decision? Hindi tayo sasali sa ganyan, mga kapatid. No? Hindi tayo sasali sa political action. We have our own conscience. Sino man ang inyong pinapaboran, God bless you. May God lead you, and may God lead me. God lead us.
We will not be united in political action, but we will be united in the spirit, in the bond of peace. Tayo po tumayo.